Lord that you want to help me. I know that you helped me before, but it is a long time since you had a chance to help me. 11. I am not saying this because I need anything. I have learned to be happy. Whatever makes me be happy to me. Verse 12. I know what it is like to need things. I know what it is like to have plenty. I have learned to be happy at any time and during all things. I have learned the secret. I can be happy whether I have enough food or not. I can be happy whether I have plenty of things or nothing. 13. I can do everything because Christ makes me strong. Glory to God. So, katagbawan or contentment. Ito sa ating ang mga application for English. Learn contentment in serving the Lord. Learn contentment. Nagaluan na itong katagbawan serving isa pag-alala di ato nila. Kaso differentiate na siya na inuod o bakak na contentment. Bakak na contentment or bakak na katagbawan na nag-iwag na wala na yung ambisyon na ma-improve pa o mga siya ang ginaguli. Saka bakak na ano siya. Wala na siya ba? Basta yun na lang. Dito nga wala yung pattern. O wala na yung gana na mag-change. Mag-umawag pa-usap. Walang contentment or katagbawan. So magbuhat na lang. Parang dito ang sumasamad. Illustration natin sa mga tamad na lang. Paabot ang mahulog ang bayabas sa iya. Unahan siya sa langgam. Ikot-ikot na lang. Wala paabot. Kung siya yung mabot. Wala buhason. Bakak na katagbawan na siya. Wala na. Wala na tulo sa Biblia. Wala tulo sa tulong sa inyo. Bakak na katagbawan. Anong nabasa? Ang sulat ni Paul sa Philippians, no? Kaya panahon, kisa si Paul, kaya nalalata si Paul. Si Paul, o saka, Apostle Paul, natawag siya sa Tarsus, Cilicia. Sa karoon, Turkey na siya nasa Turkey. And si Paul, o saka, Roman citizen by birth. Hindi siya, Roman citizen siya. O si Paul, nag-eskwela na siya sa Rabbi Gamaliel in Jerusalem. Kung saan ito pakarumurag ng kuan ba? Law school. Kung ngayon ko siyang Pharisee. Ang Pharisee, mga kuan sa una interpreter sa law. Kung hindi si Paul nag-interpreter, nag-executor pag siya sa law. So, na siya ang nagluto sa mga Kristiyano. Kasi, isa na po sa iyang kinabuhi. Tawag siya sa Ginoo, no? O, i-change siya sa Ginoo. So, then, ituwid siya, maging missionary. Ikaw sa Ginoo, maging missionary siya. O, kaling pagsulat sa Philippians, panahon siya nga, siya nasa presuhan. Si Paul, pagsulat niya ini. Apan sa atong na, basta, kung mabasa na lang sa verse 1 up to 9, ang iyang i-express niya yung kalipay. Sa nga siya sa kuan, sa verse 1. Iyan i-idari na. Nagdasig paghihapon siya sa Philippians or Philippines. Ang Philippine believers. Nag-express ko siya sa iyong pagpasalamat kaya ang mga Philippians, ano sila, generous. No? Generous sila sa ministry ni Paul. So, kaya tayo nag-express na niya, really siya, magpatabang po siya, really. Ang iyang nag-express na niya, nag-express na niya, ang mention na niya, ang ginabuhat sa
balik niya sa iya. Isang galit siya, nagkapanitang sila ng kapwa, makasupport kay Paul. Pero sinita mo kay Paul, kuhaan na siya, tugon na siya sa tawag sa Ginoo. Ngayon mo siyang, wala siya, unda na siya pagka-lawyer niya, or lawyer yung trabaho, lawyer. Naging filmmaker siya, instead. So wala niya ma-practice na niyang pagka-lawyer. Kung sa man niya, nahitabo sa iya, nakita din niya ang kuhaan, ang kuhaan. Tulog ka area siya kinabuhi na siya nakatunan na maging isang sayang na situation na katagbawan niya na experience, katagbawan despite na from kung sa ato mga from attorney to buhat o basket o tent, kuhaan kayo, layo kayo. So, pero ngayon siya sa verse 12, I know that it is like to need things. I know what it is like to have plenty. I've learned to be happy at any time and during all things. Ay, ang popularity, nawala na. Hindi siya popular as a isog na lawyer, isog na Pharisee. Okay, basta kung Pharisee ka sa mga panahon, tinahon yun ka. Pero nawala na pagkatinahon niya, kahit filmmaker na lang siya. Pero ultimo nga trabaho ba? Skillful nga trabaho. Pero ubos sa iya yung kuhaan sa sosyedad. Ubos. Pero kung ito siya nga na, nagdawat niya siya sa ka-filmmaker. And then, so, kung siya i-express niya na I can be happy whether I have enough food or not. Nag-agi siya ang kagutom. Gutman siya o kasi sa dahil niya pagkaon, wala ka. Experience sa lulog as a missionary. O bisag siguro sa prisuhan, hindi mo siguro prisuhan bibaya, maayo ang pagkaon, guro. O sa ato sa Philippines, hindi maayo ang pagkaon sa mga priso. So, simple na, ako na niya, na-experience na niya. O sa pag-mission niya, di ba kayo ginakuan, ginalutos. Siya ganyan maglulutos sa mga Kristohanon kung wala na siya makailan ng Kristo. So, naman gapin mo, kung ang Pharisee kung gusto siya lutuson, ginalutos siya kay siya. Karon ano siya kan, dapit mo siya kay Jesus. Siya dati nga maglulutos, siya nagkaroon ng kuan na, napadayag na sa mga balita ba kay Jesus. So, ano siya, nagkuhan siya, nadawag niya na kuhan kalainan sa iyang kinabuhi kanya ito sa naging missionary siya. So, siyempre, kung Pharisee namin ay dagang ako sweldo natin na ito. Kung sa ato, sa attorney na kung sweldo, dagang kwarta. No? Pero siya, yan na nadawat na. Dahil sa iyan, so sa iyang popularity, sa iyang provision, sa iyang position niya, so dati kung Pharisee siya, dapat siya kwarta. Karoon na, as a missionary, so mahugdan pa siya. Hindi na ko padadaan lang siya sa mga membro sa Pilipay, padadaan siya. Kung madilig pa abot, so mag-adjust doon, adjustment. So, muna siya kuhan na nakatun si Paul niya na mga sitwasyon. Sama sa, di kay bago ka missionary, kaya na kinabuhi. No? Pero ang Ginoo na may purpose sa iya na naging itawag siya, naging experience niya ang pagkuhan niya o lisod o panahon sa kung maging missionary siya. Kanang i-predict na sa Ginoo lagi pag-accept ka lisod. Apan sa ato nakita wala maging si Paul nasuko. Siya magdasig ko siya, magdadasig siya sa mga Kristohanon. So, ato matutunan niya na as ato karon
makahatag ka na itong pagtulungan ng ang katagbawan diya sa Ginoo, pag-alagad sa Ginoo. Naiupat ka, makita na ito nga ways, katagbawan na itulong yan, yung versikulo, to the life of Paul. Ang una is, living with God with open service to the Lord. Open to opportunities. So, tinod na nagbawan, welcome ka sa open opportunities. Isa yung opportunities. Karon, lagi maayong example sa ato karon, opportunity na ito mga Kristuhanon, kamembro. Suporta sa atong Christmas caroling for a cause, December 30. So, opportunity na ito nga makashare ka to support this activity about mission. Karon mapinan to ang natin katagbawan na suporta ka sa bulaton sa Ginoo. You are serving the Lord for that. In small way, but you are serving the Lord. Yan ang bulaton. Usab, open time new ways in serving, in living with God. Isa yung ways. Diba? Sa karon, magbasa ng Biblia, na sa cellphone. No? Gamay na lang magdala ng Biblia na cellphone na kanaala sa Biblia, ang Biblia na sa cellphone. Ang dinaanan nila, kanan mga version, makapili pa ka sa mga version, dali lang. Scroll lang. So, manang, ano na tayo, nakatuon na katagbawan na sa pag-alala sa Ginoo through open na sa new ways of living as a Christian. And next is magpasalamaton ta means being contented, we are thankful to God or who we are and what we have. Mapasalamaton ta kaysa kita kung sa itong mabuhat kung sa itong mabuhat o mag-contribute sa mabuhat sa Ginoo, always be thankful. No, thankful ka sa tanan. Pero dati, kaya kung siya gihatag sa Ginoo sa ato, pasalamatan ito. No? And next is, true contentment recognizes that the grass is not always greener elsewhere. Kani, or pasumingay, no? I-recognize na ito nga, kanang sabot, di green na firme, kasi huwag pasabot ana. No? Kaya bali, kita matigulang. Ang green man, yellow man na, ma-fade ang color. So, atong dawaton na, magkuntin ko ta, may panahon din na mawik na ta, mahinay na itong tuhod sa paglakaw, hindi na atong kato sa kasarang bukid, ang manangyaw, no? Gunit na, gunitan nga, isuon nga, para magsaka sa bukid, gunitan na ta, dawaton na doon na, we will recognize that time will come, may anak ta, dawaton na to. Kamatuuran, mukhaan na ba? Tagbaw naman ko itong batanan pa ko. Magalagad sa Ginoo. Nagkaroon na gihapon, limited na. Hindi tayo mungundang. Okay. Openness man, open. Dapat open to opportunity. Hindi tayo mungundang. Kaya sa makain na ito, padayon na sa pag-alagad niya sa Ginoo. Ika-fourth, focus not in our own external circumstances. Di ka mo-focus sa kanang katagbawan na sa gawas, kundi mo-focus presence of God in no matter what the circumstances are. Sa kung saan bangita mo, ang atong i-focus is the presence of God. Ang imunang kaya ng katagbawan, hindi sa circumstances sa palibot, kundi ang presensya sa Ginoo, katanan na pangita mo sa atong kinabuhi. So, mga ito, no? Ways na Pinod ng tagbawan sa pag-alala sa Ginoo, open ka in opportunity,
that the green grass is not always greener elsewhere. And help us focus not on the circumstances, but focus on the presence of God in all circumstances. Huwag na conclude si Paul, ato pa conclusion, pwede na to. Common ka ni, binagyan nato ni kasarang Kristohanon. Philippians 4:13, mga favorite verse nato ni. I can do all things through Christ who strengtheneth me. So, sama na kang full makainta, mag-recognize ka, ang tanan, mabuhat na to. Sama sa mabuhat karon nakapindog ko sa inyo, nagpurog pa. Nabuhat na ko! So, glory to God. Amen. Pagka, Ginoong Diyos, salamat sa iyong kaayo, salamat sa iyong pulong, Lord. Nagdalasi ka na mo, padahil sa pag-alaga niya kanimo, Lord. In everything, Lord. In every situation, in every circumstances, pili kami mo kawang sa pagtawag kanimo, o pag-acknowledge sa iyong presensya, Lord. Salamat, talagang ka sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen.